Hello, hello, hello. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Blessed Sunday po. Today is December 21. Alas 10 na po ng umaga. Maraming salamat sa inyong pag-uunlak. Bagamat weekend ay naistorbo kayo and ngayon nga po Sunday. Pero meron po tayong nabasa sa mga social media posts, sa periodiko, at saka sa press release na rin na nirelease ng Supreme Court tungkol dito sa Rigumba versus Comelec. Isa pong election case na mahalaga para sa mga may kaso sa Comelec na hindi pa nadidesisyonan or mga future cases na halimbawa iparatang sa inyo ng Commission on Election. Napaka-importante nitong legal jurisprudence na are. Sapagkat ang sinabi ng Supreme Court din sa Rigumba versus Comelec, lahat ng tao has the right to a speedy disposition of their cases. Ibig sabihin, kinakailangan pagka kinasuhan ka as a candidate or former candidate sa isang eleksyon, halimbawa kinasuhan ka ng isang election offense, dapat ang Comelec ay mabilis umakto at magdesisyon tungkol po dyan. Or, kung hindi, madi-disqualify o madi-dismiss ang kaso, kagaya nga po na nangyari dito sa Ligumba versus Comelec. Now, the case itself is very, very simple. Si Sarigumba tumakbo ng mayor ng Lubok, Bohol. Now, after ng election ng 2010, siya ay inaccuse at kinasuhan ng Comelec ng overspending. Of course, hindi na ho na-prove yun, no? Pero positivity goes to the accused, of course, in this case, kasi nga na-dismiss. Pero nung kinasuhan siya ng 2010 at nagkaroon ng preliminary investigation ng Commission on Elections, inabot ng 6 na taon yung preliminary investigation, kaya nagkaroon ng unjust halimbawa pagsusuri sa isang tao na 6 na taon na problema dyan, 6 na taon na para siyang pinoprosecute. And noong 2015 or 2016, 6 years later, sinabi ng Commission on Elections, after namin magkaroon ng preliminary investigation, kakasuhan na namin siya dahil merong probable cause. Probable cause, ibig sabihin meron na kaming ebidensya. Ang sinabi ni Saligumba, umakyat siya sa Supreme Court, sinabi niya na that is a violation of my right to a speedy disposition. Under Section 16 of the Constitution, that every individual or every group has the right to a speedy disposition of cases. Yun nga po yung sinasabing justice delayed is justice denied. Sino ba naman ang may gustong ma-prosecute ka ng Commission on Elections for 6 years? Pinanigan po siya ng Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, tama ka. Bakit yung preliminary investigation na dapat under Comelec rules, under their guidelines, 20 days lang ang preliminary investigation, inabot ng 6 years. At ngayon, 2016, 2015, kakasuhan ka after 6 years. Hindi maganda yan para sa hustisya ng Pilipinas. Pinanigan siya. Kaya, tatandaan niyo po yan, sa Rigumba versus Comelec, the right to a speedy disposition of cases against you, halimbawa, kung makakasuhan ka. Kinakailangan yung preliminary investigation ng ng Commission on Elections na 20 days na dapat masunod ng Commission on Elections. Pag hindi, iakat ninyo sa Supreme Court at papanigan kayo kasapagat meron ng legal precedent sa Rigumba versus Comelec. Yan po yung nangyari sa Lubok, Bohol, 2010 yung election, 2016 kakasuhan. Sinabi nga ng Comelec, ng Supreme Court, ngayon lumabas na hindi mo na pwedeng galawin yung dati naging kandidato na yan. Dinismiss ang kaso ng Commission on Elections. Mahalaga po yan sapagkat alam ko po na marami nakakasuhan. Sometimes yung kaso na yun ang gagaling sa kalaban, sometimes ang gagaling sa taong bayan.
pag mahina ang ebidensya, matagal kunin ng Commission on Elections. Pero it doesn't have to be like that kasi trabaho nila yun eh. Ba't ka makakaso kung hindi mo pala kaya, aabutin ka ng 6-10 taon para kastigawin ang isang tao. Undue vexation niya on the part of the accused, yung pinaprosecute mo. Hindi maganda ang kasuhan sapagkat pangit sa buhay yan. Very inconsiderate on the part of the Commission on Elections na iistorbohin mo ang buhay ng tao ng 6 na taon. Kaya sinabi nga ng Supreme Court na hindi dapat ganon. Section 16 ang tatandaan nyo sa Constitution kung halimbawa kayo ay makakasuhan ng Commission on Elections, whether in future elections or meron kayong kaso ngayon, patignan nyo sa abogado ninyo, Section 16, everyone has the right to a speedy disposition of cases. Lahat tayo may karapatan na dapat usisiin ang kaso natin ng mabilis at makatotohanan. Yan po ang take out natin ngayong araw na ito. Of course, meron lang ako kung idadagdag, kasi ibang topic naman po ito. Doon ho sa public hearing na naganap ng Senate Committee on Local Government. Kasi meron kasing proposal si Senator Marcoleta. Actually, hindi proposal, nag-file siya ng bill. Nakalimutan ko lang po yung number, pero yung bill na yon is the creation of a Barangay Affairs Commission. Commission on Barangay Affairs within the DILG. Sa loob ng DILG mismo, magkakaroon ng Commission on Barangay Affairs. Yan daw ang mamamahala sa mga problema ng barangay. Of course, nandiyan na yung paano i-develop ang barangay leaders natin, blah, 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 mga ganun. Ako, ang tanong ko lang naman, hindi ho ba meron na tayo dapat na Undersecretary for Barangay Affairs, di ba? Yung Undersecretary for Barangay Affairs ngayon, walang nakaupo, bakante. Dati, ang unang-unang USEC for Barangay Affairs was USEC Martin Dino, and alam nyo, kaya tayo nakaupo ngayon din At sumikat po tayong mga barangay officials because of USEC Martin Dino. Sa wakas, nagkaroon na at pinapansin na ang barangay nung panahon na yon. And the second one is Valmuchino. No? Yung in-interview po namin ni Cap Dondon, si Filomeno Valmuchina. At nung bumaba na po ang administration ni Rodrigo Duterte, bumaba na rin po siya. Now, dito po sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos, wala ho tayong Undersecretary for Barangay Affairs. So, dapat tumutok. Wala nga ho ASEC Walang Assistant Secretary for Barangay Affairs. So, hindi ko alam kung why. Of course, marami tayong naririnig, di ba? Kasi, alam ninyo, pagka daw, and I think I agree with this, pag may naglagay ka ng Undersecretary for Barangay Affairs, alam nyo, sikat ang barangay hawak mo yun. Hindi mo maaaring the secretary hawak mga local government officials, pero an Undersecretary for Barangay Affairs, hawak niya ang barangay, the frontliners. It is a very, very powerful position within a government agency na pagkakapulutan ng inggitan, ng selosan, pagka ang mga kapitan may tinitignan sila, aside from the secretary, who is supposed to handle the affairs of the barangay, not only the local officials. Pero yun nga, why? Bakit ka mag-propose ng Commission on Barangay Affairs kung hindi mo inaakala na meron o walang naggagabay sa ating mga barangay officials? Yun ho ang problema natin ngayon, may vacuum. Wala ho tayong malapitan mga kabarangay. Especially ito, maraming na-assassinate, nakikita po natin yun. Marami namamatay due to natural causes, Wala man lang nadalaw na opisyal from the DILG for services rendered, thanking him or her for services rendered. Wala man lang pumupuri sa ating po mga barangay officials. I think barangay officials, from the lowest rank hanggang sa kapitan, kinakailangan paminsan-minsan bigyan mo ng inspirational talk. Binibigyan mo yan ng pagpugi. Pagbibigay ng
alam mo na, pampapalakas ng loob. And of course, a little bit of direction. Kasi kay Balmocina at saka kay Yusek Martindinho noon, ganun sila eh. Nagbibigay sa direksyon ng reminders na ito, mga gagawin ninyo. Hindi na dapat, para sa akin, yung Commission ng Barangay Affairs, hindi na dapat kung meron tayong Undersecretary for Barangay Affairs or man lang ASEC for Barangay Affairs. Wala ho nakaupo. Panay ang tingin ko sa DILG, panay ang tingin ko sa Google, kung sino mga nakaupo dyan, wala ho. Kasi nga, it has become, since Yusek Martindinho and Balmocina, to some extent, a very, very powerful position na baka daw magamit and for someone na sumikat sa barangay ay magamit para pagtakbo ng senador. Imbes na nga naman na, you know, ang lahat ng atensyon ay nasa secretary, o ang lahat ng atensyon ay na kay ganito, senator ganito, chairman ng local government committee, yung mga ganyan ba. So, dapat para sa akin, that is very, very childish. Kinakailangan natin ng Undersecretary for Barangay Affairs or kung wala, ay sige, di gawin na itong Commission on Barangay Affairs. Ang problema lang dito sa commission na to, gastos na naman within the department. Iba-budgetin mo na naman to eh. May budget na sa USEC. I think a strong-willed, political-willed, at a very, very inspiring, courageous, at walang iisipin kundi barangay na Undersecretary for Barangay Affairs, yun ang kinakailangan natin dyan. Hindi nila kinakailangan tapusin nila ang termino o ang administrasyon. Administrasyon ngayon hanggang 2028 na wala po yan kasi kinakailangan po natin ng leader. Kumbaga, kung hindi, step up. Mag-step up yung secretary ng DILG na bigyan direksyon at bigyan pagpugay. Yun ang hinahanap kong word kanina, pagpugay ang ating pong mga barangay officials. Yan lamang po. Happy Sunday po sa inyo lahat. Maraming salamat. Na-istorbo ko na naman po kayo ngayon. God bless sa inyo lahat.